morning, sunshine! In today's video ay mag-island hopping tayo dito sa lalawigan ng Quezon. Dito nga pala sa Silangang Nayon kami nagstay, kaya dito na rin ang aming jump-off point. Magbibigay nga pala ako ng quick tour ng Silangang Nayon sa next vlog ko, kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na! 4,000 pesos nga pala yung binayaran namin sa boat, and that includes Patayan Island, Cuevang Lampas, Sandbar, and Burawan Island. Ang Silangang Nayon nga pala ang tumulong sa amin to arrange this tour, and the prices are subject to change without prior notice ha. Our first stop is Patayan Island. Isa itong manipis ngunit napakahabang sandbar. Sa sobrang haba nga ay hindi ko na sinubukang lakarin hanggang dulo. Hindi rin kasi namin pinlanong magstay ng matagal dito kasi marami pa kaming island na pupuntahan. Maganda naman yung sandbar, nagustuhan ko siya. Though yung water, masasabi kong hindi siya as clear or crystal clear gaya ng ibang beach na napuntahan ko, pero okay na din. So after namin mag-picture-picture ay pumunta na kami sa next destination namin, ang sandbar. Ito ang Bilaran Sandbar. Sikat itong sandbar dito sa Quezon kasi malapad, tsaka maganda talaga yung sandbar. Kaso, hindi namin yun nakita kasi high tide nung pumunta kami. Kaya yun, nag-swimming-swimming kami saglit and then lumipat na kami sa next destination namin. Our next stop is Cuevang Lampas. May katabing isla tong Cuevang Lampas, kaya lang sinabi ni Kuya na hindi kami pwedeng dumaong dyan. Kasi may konting problema dyan sa lupa. Nag-aagawan yata ng lupa. I'm not sure. Pero ayun, kaya ang ginawa na lang ay tinabi lang sa may gilid yung bangka at doon na kami bumaba para i-explore ang Cuevang Lampas. Medyo nahirapan nga lang ako bumaba ng bangka kasi maalon. Tapos ang problema dito, pag bumaba kayo mararamdaman nyo masyado siyang mabato. Ingat lang kasi may mga sharp na rocks na maaapakan kayo dito, kaya talagang magdahan-dahan lang kayo. Hindi rin kami nagtagal dito, nag-picture-picture lang talaga kami sa loob ng cave. Wala rin naman masyadong magagawa dito, kaya ayun, nag-proceed na kami sa next destination namin. At nakarating na kami sa famous Burawan Island. Meron nga pala ditong entrance fee and may bayad din yung cottage. Pero in our case, entrance fees lang yung binayaran namin. Hindi na kami kumuha ng cottage kasi iniwan na lang namin sa bangka yung mga gamit namin kasi nga saglit lang din naman kami. May mga baon din nga pala kaming pagkain dito. Umorder lang kami dun sa Silangang Nayon at binaon na lang namin. Tapos doon na rin kami kumain sa bangka kasi nga hindi kami nag-avail ng cottage. Kasi 800 plus din yung cottage. Sayang naman, 'di ba? Kung ilang oras lang naman kami magse-stay. Isa nga ito sa famous na tourist destination dito sa Quezon. Marami din kasi nagka-camping dito. Pero buti na lang na nagpunta kami, hindi rin ganun katao. Sabi nila kaya daw ito pinangalan ng Burawan Island kasi pinaghalong Boracay at Palawan ang ganda nito. Dahil na rin sa white sand and mga naglalakihang bato. Personal opinion ko to ha, maganda din naman dito sa Burawan. Kaya lang, syempre, kung i-compare nyo talaga yung sand dito sa Boracay, iba pa rin talaga yung sand sa Boracay. Kaya don't expect too much. Pero yung mga rock formation or yung malalaking bato dito, magaganda rin naman talaga. Mas malalaki pa rin syempre yung nasa Palawan. Kumaga parang mga miniature size lang ito. So, sinasabi ko itong description na to para naman syempre ma-manage na rin naman yung expectations nyo kung gusto nyo pumunta dito. Pero anyway, para sa akin, sulit pa rin pumunta dito. Maganda siya and marami ding spots na Instagrammable naman talaga. Doon sa pinagdaungan ng bangka namin, nag-swimming naman kami. Pero napansin ko kasi, medyo mabato siya. May mga maliliit na bato. So, hindi ko masyadong feel yung texture niya. Kaya lumipat kami dito sa may bandang left side. Mula doon sa pinagdaungan. Paglagpas nitong mga bato na to, naglakad-lakad kami, nag-picture-picture kasi dito yung para sa akin mas magandang spot to take pictures and mag-swimming na rin. Medyo kailangan lang mag-ingat sa pag-swimming kasi biglang lalim din yung water.
pala yung last destination namin sa island hopping. At dito na rin kami nag-ubos ng oras. I think umalis kami dito mga 2 o'clock and sakto lang yun kasi medyo malayo-layo to sa Silangang Nayon. Ayaw rin naman namin kasing abutin ng sobrang hapon kasi magiging maalon na siya. So ayan, dyan sa spot na yan kami talaga nag-swimming at nagkwentuhan. Gaya ng sinabi ko kanina, kita-kits sa next vlog ko ha dahil ipapakita ko naman sa inyo ang kabuuan ng Silangang Nayon. And that's it for today mga besh. Thank you for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe. Buyers!